So mga kapatid, magandang balita to para sa atin. Magandang balita to para sa atin. Itong ating tatalakayin ngayon. So mga kapatid, wag na po nating isipin ang lahat ng bagay na dito sa mundo. Kasi ang mga bagay dito sa mundo ay panandalian lamang mga kapatid. Pangwakas, malapit na ang sinasabi ng Panginoon Diyos. So mga kapatid, tatalakayin po natin to dito sa Mateo 7 versikulo 27. Ang title po nito, hindi kilalalin ng Diyos ang mga ginagawa nga masama. So, yun po mga kapatid, no? So, ito po, itatalakayin po natin to, no? Iyan mga kapatid, malinaw po yan. Kitang-kita po sa ating video. So, yan po mga kapatid, no? So, atin po siyang tatalakayin at alamin kung ano meron dito. So, let's go mga kapatid. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So mga kapatid, dito po sa nakita natin na hindi pagbubuksan ng Panginoong Diyos ang sino mang tumawag sa Kanya dahil masama ang kanyang gawain. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Umalis ka. No? Umalis ka. So basahin po natin mga kapatid. Pangsarilihan natin bibig. Ah, 7 to 20. 7 to 22. So yun. Kapatid, no? So 21. 7 to 21. Yan, yan, mga kapatid. Hindi po siyang tatalakayin. No? Sige, balik sa uno. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So mga kapatid, ang ibig sabihin dito, ang ibig sabihin na ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang papabilang sa kanyang kaharian. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng tao ay napabilang, kundi ang mananampalataya lamang ng Diyos ang kanyang nakabilang sa kaharian ng Diyos. Patuloy natin. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Yun, yun mga kapatid, no? Hukom. Pagdating dito sa hukom mga kapatid, no? Basahin natin. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpapahayag kami ng inyong salita? So, dito na mga kapatid, nakita na natin yung ebidensya dito. So, pag once nanalangin ka nang wala sa puso mo, nanalangin ka lang na nasa aayon sa iyong kagustuhan, hindi naaayon sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mahalaga ang ating pananampalataya kung naaayon sa ating puso. Hindi po tayo manalangin nang wala sa ating puso para punta sa ating Ama, sa ating Panginoong Diyos. No? So napakasimpleng bagay lang po para natin ito malaman. So patuloy natin mga kapatid. Palayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. So yun mga kapatid, no? Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ito yung part ng may mga taong nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, no? Ano ba yung parte na yun? Dahil po ginamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na magpalaya sila ng masamang espiritu, pero anong lumabas sa kanilang bibig? Hindi
kalugod-lugod ng ating Panginoong Diyos? Dahil po hindi po yung galing sa ating Diyos, kundi galing po yung kay Satanas na kanilang ibinibigkas. Ano po ba yun, mga kapatid? Andito na nga sa portion natin binasa, tatalakayan natin, mga kapatid. Dito sa 23, no? 23. Ngunit dito na, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumagawa ng maraming himala, no? So napaka sakim itong mga tao na ito. So basahin dito natin sa 22 para pababa. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't ngalan nyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, no? So yun, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumagawa ng maraming himala. Dito na, mga kapatid, nabunyag na ng ginagawa nila. So ang ibig sabihin, mga kapatid, gumagawa sila ng himala na hindi man lang naaayon sa ating Panginoong Diyos, no? Hindi sila naaayon sa Panginoong Diyos. Kung bakit? No? Ito po'y tatalakayan natin at aalamin natin. Ito basahin natin sa 23, no? Basahin natin, mga kapatid, sa 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kung lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So maliwanag, mga kapatid, sinasabi, ayaw ng Panginoon ng gawa-gawa lamang nila nang hindi naayon sa Panginoon. Kasi alam natin, mga kapatid, sa panahon, nung unang panahon, maraming gumagawa ng mga protection. Ano po yung protection na yan? Agimat, mga anting-anting, klase-klase po. May iba't ibang mga anyo ang inaano ng panahon na yun para po sila hindi matabla ng bala. Pero pinigilan nila ang Panginoong Diyos na gumawa sila ng sarili nilang kapangyarihan, no? Ibig sabihin, nakipag-coordinate sila sa demonyo. Hindi nagsabi ang Panginoong Diyos na gumawa kayo ng mga Latin. Galing sa Panginoon yan. Galing po yan sa Kanya. Siya po nagbibigkas niyan, siya po nagpasulat niyan. Wala po, mga kapatid. Mali po yung inyong iniisip. Ang sabi ng Panginoon, gamitin nyo ang pangalan ni Jesucristo, magpahayag kayo ng magandang balita, magpalayas kayo ng mga pinagsapian ng mga demonyo sa pangalan ng Diyos. Wala na pong iba, kundi yun lang po ang sinabi, no? Kasi ang ating Diyos, napakapangyarihan ang pangalan niya, no? Kung alam nyo lang talaga, mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang kapangyarihan sa ngalan ng ating Panginoong Diyos, napakapangyarihan. Bawat bigkas mo ng kanyang pangalan ay lumalabas yung espada sa kanyang bibig, no? Napaka kapangyarihan yan, mga kapatid, no? So yun po sa punto ng ating binasa dito, no? Nagpalayas ng masasamang espiritu, no? At gumagawa ng mga raming himala, no? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. O diba? Grabe talaga. Kaya wala talagang naayon ang Panginoon dyan. So, mga kapatid, nakita na po natin yung ating dapat nating alam at anong ibig sabihin. So, mga kapatid, yun po, agimat, anting-anting, iba't ibang uri ng mga agud-agud. Kung sa Bisaya pa, agud-agud. Tapos lahat ng mga Latin, no? Latin, wala po yan sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, lahat ng apostol niya binigyan ng kapangyarihan nang galing sa Panginoon, no? Wala po nang galing sa ibang tao ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, kundi sa kanyang kalooban lamang.
galing po sa kanyang bibig. Sabi niya ng Panginoon Diyos, ikaw Solomon, bibigyan kita ng kapangyarihan na magpahayag ng magandang balita at magpapalayas ng masamang espiritu. Ikaw Juan, bibigyan kita ng kapangyarihan na magbautismo sa lahat ng tao sa mundo. At panalangin sa lahat ng tao. Lahat ng mga apostol binigyan niya kung ano talagang gusto ng para sa kanya sa tao, ibinigay ng Panginoong Diyos para po sa kanya. So napakaliwanag mga kapatid, yun po ay wala po sa Bible at wala pong sinabi ng Panginoong Diyos. Yun po ay kanyang tatalikuran sa bandang huli ng pagdarating ng paghuhukom. No? Doon na po sa bandang tribulation na takutan sa lahat. Pero sa lahat naman talaga, kaya ang tribulation na yan, hindi po tayo matatakot yan. Okay lang yan. Nasabi pa ng Panginoon, ang matatakot sa revelation sa paghahari ni Satanas sa 6 na taon. 6 years na taon. 6 na buwan. 42 na buwan, no? Doon na nalagay doon. 42 na buwan. Kaya doon mga kapatid sa punto na yun. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Salamat sa inyong panonood. God bless to. Ingat kayo palagi.